What's up, man? Sorry, what's up, man, no? It's me, Ate Ganda. For today's video, hakayo tayo, guys. Nandito tayo sa lugar ng Pacific Heights. So, kasama natin ang Team Hayo! Hi! Kala ko na ako kasama. So, ayun, guys. Samahan nyo kami. Let's go! Ayun guys, so nag-pray muna kami bago kami umalis para syempre meron tayong guidance ng Lord at mas marami tayong masyara ng Word of God. Hi guys! So ito na nga guys, nandito na kami sa aming pambansang sasakyan ng tinatawag namin na Kolong. So ito yung palagi namin ginagamit guys para pumunta sa aming mga hinahayuan. So ito na nga guys, sa mga oras na ito, papunta na tayo sa Pacific Heights kung saan doon kami mag-iikot at maghahanap ng masyashara ng Word of God. Sobrang init nga guys sa mga oras na ito. Kitang-kita nyo naman guys, sobrang tirik ng araw. Kaya hindi namin sigurado kung meron ba kaming dadat ng mga tao sa labas. Kasi for sure, nandun sila sa loob ng mga bahay nila at nagpapahinga. Pero susuntok pa rin tayo sa buwan at maghahanap tayo ng masyashara ng Word of God. At ito na nga guys, nagsimula na kaming maglakad upang maghanap ng tao na masyashara ng Word of God. Sa totoo lang guys, sobrang hirap talaga maghanap kasi napakainit at wala talaga kami makitang tao. Pero buti na lang, may nakita pa rin kaming tao kahit papaano. At ito na nga, si Totoy. Akala ko nung una tatanggihan niya yung alok ko na pwede siyang makausap. Pero buti na lang talaga guys, mabait si Lord at pumayag siya na makausap natin siya kahit sandali. Medyo nahihiyan sa amin si Totoy guys, kitang-kita niya naman sa kanyang mga expression. Kaya ang ginawa ko, nagpatawa na lang ako para maging komportable siya at maging maayos ang aming usapan. At sa mga oras ng ito, pinaliwanag ko sa kanya ang kahulugan ng kaligtasan. At salamat sa Lord dahil tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Wala talaga kami makitang mga kabataan sa labas guys, kaya napagdesisyonan ko na lang na turuan yung atin ng estudyante ko na kanina pa bumubuntot sa amin. Kaya ito, nagpunta na kami sa kanilang tahanan. Tao. Tapos sa kayo, hindi niya makita si Jesus Christ. Hindi niya makita si Jesus kasi ang lalaki ng tao na nasa harapan niya. Paano siya makakakita, di ba? Kahit anong gawin siksik niya, hindi siya makasiksik kasi daming tao eh. So, sa kayo, naghanap siya ng ibang paraan kung paano niya makikita si Jesus kasi sobrang curious talaga siya eh. Gustong-gusto niya makita si Jesus. Ikaw dapat napag-curious ka. Diba? Pag naku-curious ka sa isang bagay, talagang hindi mo titigilan hanggat di mo na ano nga pangalan? Parang may lalaki na padaan dyan. Ano nga pangalan? Yung siya nakatira yun, di ba? Naku-curious ka. Hahanapin mo kung saan siya dito saan ba bahay nun? O, di ba? Anong pangalan nun? Ganon din naman si Zacchaeus. Sobrang curious siya. Gusto niya malaman, sino ba yung si Jesus? Ano ba itura nun? So, ang ginawa niya, may nakita siyang isang puno. Nag-iisang puno doon sa kalagitnaan ng maraming tao. Meron siya nakita isang puno. Yung puno na yun, tinatawag nilang sycamore. Okay, yung sycamore, punong-puno siya ng tinik. Okay, imagine mo, maliit si Zacchaeus, pero hindi niya ininda yung tinik ng sycamore na yun. Inakak niya yun para lang makita si Jesus. Maraming salamat po sa panonood. God bless!